Mabilis yan mapagod. Pakiramdam nila parang pinitiga, squeezing na chest pain, tightness, hirap sa paghinga. Kung nababother ka na, no, tumatagal na siya, few minutes, di siya nawawala. Kahit nagpahinga, uminom ng pain reliever, hindi nawala. Kung meron nun, tumakbo agad sa ER kasi ang suspetsya mo, baka na-heart attack na pala. Baka na-heart attack na pala. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang napaka-common na sintomas at medyo nakakatakot talaga. Ito yung pananakit ng dibdib. So, to discuss today kung ano yung ibig sabihin niyan tsaka ano yung mga possible na ways para maiwasan, magamot yung pananakit sa dibdib na yan is our now resident na doctor at resource person, Dr. Bien Canlas. So Bien, as usual, diretsahan tayo. Ano ang ibig sabihin pag nananakit ang dibdib ng tao? Yung term na pananakit ng dibdib or commonly known as chest pain, simply put, any pain na naramdaman mo sa iyong chest area o sa dibdib. So marami yung causes, depende kung ano yung naapektuhan dahil marami tayong organs na nasa dibdib. So maaring cardiac o dahil sa puso, maaring dahil sa infeksyon, maaring dahil sa baga. So kung may kasamang paghirap sa paghinga, pwede rin naman na ang origin niyan is sa tiyan, no? Pagka-GERD o umaakyat yung kinain mo, bumabalik, nagka-hyperacidity, ganun. So pwede yun mag-cause ng chest pain. Okay, so marami kasi ang daming Marami yan, organs. organs dyan eh. How about kung sa skin mo lang? Pwede rin siguro. Pwede rin, oo, no? So some skin infections, pwede. Kung shingles, so chest pain, pwede. Okay, so yung mga pananakit na yan, iba't iba kasi yung mga sensations, di ba, Doc Vian? Meron yung isa sa mga common, pero sabi nila hindi daw delikado yung pag humihinga ka, yung parang tumutusok. Oo. So, din sa nararamdaman natin lahat tapos medyo mapapanik ka, para kang nasaksak, gano'n. Minsan parang pakiramdam mo merong needle. Actually, tawag do'n precordial catch syndrome. Na-irritate lang yung nerve mo kaya sila sumasakit. Commonly gano'n, tapos ano lang yun brief. So, sandali lang sila. Common mo siyang nararamdaman tapos minsan mas masakit pag huminga ka ng malalim. Pero mawawala din after a few seconds or minutes. So, yung gano'n, typically nararamdaman niya ng lahat, walang dapat ikatakot. Yung mga ibang simptomas like parang nakadagan, parang may pressure, yun yung medyo kakabahan tayo, no? Lalo na if magla-last siya for more than 5 minutes na tuloy-tuloy, tapos di siya nawawala kung nagpahinga ka. Meron din tightness, parang paninikip ng dibdib. O kaya meron yung may kasabay na hingal, shortness of breath, no? Baka ang suspetsa mo dun, baka may problema sa paghinga o sa baga. Okay, so maraming klase yung mga chest pain kasi pag sinabing chest pain, very general di ba? Yes. Kahit konting kirot lang, chest Mali pain yung ang posisyon mo, gano'n. So, sasakit din siya. So isa-isahin natin 'yan. Siguro the best nating gagawin para kumbaga malaman ng mga tao kung cause for concern or kung puwedeng balewalain ang chest pain, igrupo natin yung mga sensations na nararamdaman depende sa organ na apektado, no? Okay. So umpisahan natin siguro dun sa mga hindi muna masyadong delikado. Na-mention mo yung wala naman talagang sakit, yung nerve o yung ugat sa loob yung nagdudulot ng parang makirot pero sandali lang habang humihinga. Yes. So yun, wala yun. How about kung muscle mo lang yung apektado siguro sa chest, anong mararamdaman ng tao nun? So, commonly kung muscle pain, ang telltale sign kapag pinindot mo siya, masakit din siya kasi nagka-cramps yung muscle mo kasi may muscle tie in between yung sa ribs natin, no? Pwede rin yung mismong cartilage yung masakit. Tawag naman doon costochondritis. Common yun sa young individuals. So, pupunta sila minsan ng ER, akala nila na-atake sila, pero yun lang, pag pinindot mo, ay masakit. So, telltale sign, costochondritis most likely. So, mawawala yun with pain relievers and rest. Okay. No? Yung iba naman, ganun din, akala din nila parang mainit yung sensation sa may dibdib, heartburn yung sabi nila. Minsan akala nila naatake sila sa puso. Pero hyperacidity lang pala. So dahil lang nag-hyperacidity, umangat yung kinain, mainit yun kasi syempre acid. So habang umaakyat siya sa esophagus, masakit din siya. Ang treatment mo nun usually, antacids lang, okay ka na, no? Ito iba yung may kinalaman to dun sa na-mention mong GERD kanina? Yes, GERD or gastroesophageal reflux disease. So, ibig sabihin nun,
bumaakyat o bumabalik yung daloy ng kinain mo 'no, imbes na pababa sa tiyan, papunta sa bituka, umaangat paakyat ng esophagus. So, ibang usapan na rin yun, marami yun mga dahilan 'no. Hmm, Pero common is hyperacidity. So, dahil hyperacidity. masyadong maraming acid dun, umaangat, may valve naman tayo doon para hindi sana siya magba-backflow 'no. Pero kunyari may hyperacidity ka o kaya madami kang kinain, bigla kang humiga. 'Di ba totoo yung sinasabi ng mga matatanda na huwag ka munang hihiga pagkatapos mong kumain kasi puwede siyang mag-backflow. Hmm, So 'pag nangyari yun dahil nahaluan na ng acid yung kinain mo, masakit yun, mai-irritate yung esophagus mo kapagka umakyat. Ang sensation nun is chest pain. hmm. So madalas gano'n, heartburn. Ito ba yung minsan may kasama na parang 'pag dumighay ka parang mainit, Oo, maasim, mainit na ganyan? maasim, Hmm. ganyan 'no. So yun. So, pero ito hindi delikado? Hindi sila delikado, oo 'no. So ito yung mga common na nakikita natin actually, eh. Mm. Majority ng mga chest pain natin, pinaka-common pa rin, GERD. Okey. Yes. Paano kung ano, yung puso naman na-mention mo kanina, Hmm. parang mabigat? Yes. Saang parte? Isang parte lang ba o buong dibdib mo 'pag gano'n? Ang pinaka-common is nasa center or to the left. Hmm, 'No? Tapos yung pain na yun, very characteristic siya is ang pakiramdam daw parang may nakadagan talaga. Parang yung to exaggerate, parang may nakadagan na elepante sa dibdib mo. hmm. So, kumbaga sobrang sakit niya mapapadala ka talaga sa emergency room. And sa sobrang sakit niya, minsan umaabot siya na nagmamanhid na yung buong kamay mo to the left, Kaliwa? left na Hmm, arm mo puwedeng magmanhid yan, puwedeng umaabot diyan yung sakit, puwedeng kumakalat din yung buong sakit hanggang dibdib papunta sa likod. So, hmm. gano'n 'no. So, Ito very severe delikado? kind of Hmm, pain, oo. Tapos commonly, 'di ba yung ibang chest pain, pawala-wala or mm. after a few minutes mawawala na, 'pag nag-pain reliever mawawala or 'pag nagpahinga nawawala. Yung klase ng sakit kapagka heart attack 'no, yung kino-consider or cardiac origin yung cause Hmm. nung chest pain, hindi siya agad nawawala or Matagal. minsan nga hindi talaga nawawala at all, kaya nagpapadala na sila sa ospital. Okey. So, yun, na-mention kasi dati sa'kin nung isa kong kakilala, siya sobrang taas daw kasi ng cholesterol tsaka triglyceride niya and may angina na siya, yung Mm. pananakit din sa puso yun, 'di ba, yung sumasakit. Yes. Ang description niya sa pananakit ng dibdib niya para daw may nakaupong tao na mataba sa Oo. para kang nakahiga tapos inupuan ka, gano'n daw talaga yun. Gano'n yung pakiramdam niya. Commonly yung mga patient na 'to kapagka natutulog sila, hindi nila kaya na flat Hmm, yung higaan, hindi rin nila kaya na naka-flat back. So, madalas prefer nila naka-side o kaya mataas yung unan. hmm. Oo, kasi gano'n nga, merong severe na chest pain. Ito, kasama ba dito yung parang kinakapos ng hininga 'pag sa puso? Oo 'no, lalo na kung ang cause na is heart failure. Kapagka gano'n, mabilis yan mapagod kahit na second floor lang hingal na o kaya kahit na, patag yung nilalakaran mabilis mapagod. Okey. Paano kung yung baga naman yung may problema, puwede rin na mag-cause? Mm. So kapagka gano'n usually may tightness. So kung meron kayong mga kakilala may asthma, Mm, so ang pakiramdam nun sobrang tight tuwing humihinga sila maririnig mo sumisipol yung paghinga. mm, So kahit na huminga sila ng malalim, hindi nila kaya 'no. So kaya minsan may chest pain, pakiramdam nila parang pinitiga, squeezing na chest pain, tightness 'no. So kaya hirap sa paghinga. So most nakakatakot. likely oo, Hmm, puwede rin pulmonya, gano'n din 'no. Mga infectious naman pero sa baga. So gano'n din, may mga puwede rin na may chest pain. okey. So kung makakaramdam tayo ng ganyan, Doc Bien, ano yung puwede pa nating sa bahay muna tayo, wait and see, ano yung mga dapat ipatingin, mag-schedule na tayo ng patingin at ano naman yung dapat tatlong level, yung balewala, yung magpapatingin, tsaka yung magpapa-ER na, tatakbo na sa ospital, alin dito yung mga yon? Tulad ng nabanggit natin 'no, kung yung sakit ay mild, tapos nawawala within a few seconds or a few minutes, nawawala siya ng pagpapahinga lang, puwede mo hindi balewalain pero I would say na nasa safe zone ka pa, Hmm, ganyan. Pero madalas kung yung pain na 'to ay recurring, bumabalik lagi 'no, kunyari papansinin mo rin yung time frame, tuwing kailan mo napapansin yung pain. 'Pag ba kumakain, 'pag ba pagod ka? Kasi sa mga yun makikita na natin meron na tayong maiisip na mga, baka dahil lang sa kinain ko kaya sumakit yung dibdib mm, o kung dahil pagod.
baka ito ang dahilan or kung may hirap sa paghinga o may recent na infection, baka yun ang dahilan, 'no. Pero kung recurring, siyempre gusto natin magpa-check-up at kung naba-bother ka na 'no, tumatagal na siya, few minutes, 'di siya nawawala kahit nagpahinga, uminom ng pain reliever, hindi nawala. At kung naman na yung mga nabanggit 'no, yung parang may nakadagan, ilang minuto na hindi nawawala, nagkaroon ka na ng ibang simptomas, nagsusuka, mataas Hmm. ang presyon, sakit ang ulo, nahihilo, nagbago yung paningin, nag merong pagbabago sa mukha. So, kung meron ng mga yun, paralysis, weakness ng kamay, so kung meron nun, tumakbo agad sa ER kasi ang suspetsa mo baka naha-heart attack na pala. Lalo na yung sinabi mo yung namamanhid ba sa kaliwa? Namamanhid 'no. So, commonly yung gano'n sa mga lalaki. So, sa lalaki madali siyang i-diagnose kasi sa lalaki chest pain ta's usually talaga nagre-resist na sa may kaliwa. Sa mga babae, commonly ang presentation niya para lang sila talagang nag-a-acid, so parang gano'n yung pain, parang GERD 'no. So, iba-iba depende kung babae o lalaki yung presentation. Kaya kung matagal yung simptomas, masakit na talaga, pumunta ng emergency room. Eto, basang-basa ko ang marami sa mga viewer natin dito lalo na yung mga nakatatanda. Kahit may nararamdaman silang ganyan minsan, ayaw magpa-check-up nitong mga 'to. Minsan takot sa gastos, minsan takot malaman kung ano talaga yung nararamdaman nila. So siguro Doc Bian, tulungan natin sila ng konti para magka-preview sila kung anong mangyayari. Yung iba takot lang sa doktor in general, eh, 'di ba? Akala nila sasaktan sila. Ano bang maaasahan nila 'pag pumunta sila sa isang doktor? Well, siguro ano, number one tatanungin ko, anong klaseng doktor yung pupuntahan 'pag may nararamdaman na ganyan? And pangalawa, ano yung maaasahan nila sa clinic? Hmm. So, kung yung nakakaranas kayo ng recurring na chest pain o kaya kahit habang kaunti pa lang yung simptomas nararamdaman, puwede tayong magkonsulta sa mga primary care physician, general physician, or family physician natin. Mm. So, para i-assess nila kung ano yung possible cause ng chest pain. Depende dun sa siyempre ang unang gagawin is i-interviewin ka muna ng doktor. Depende dun, puwede silang mag-order ng mga test. Mm. Kung ang suspetsa ay sa baga, magpapa-X-ray. Mm. Kung ang suspetsa ay sa puso, maaaring magpa-ECG, blood test, baka 2D echo, puwede rin 'no. So, majority ng mga 'yan kung ang suspetsa naman ay hyperacidity, ipapa-test pa rin naman yung mga blood test para ma-eliminate Mm. yung, suspetsa na baka heart ang problem 'no. Pero kung lahat yun ay lumabas na normal, baka nga hyperacidity lang 'no. Pagka gano'n, mabilisang gamutan lang naman yun. Mm. Hmm. Okey. Eto tatanungin lang kita, medyo pop quiz 'to. Kung updated ka sa mga presyo, magkano ang aasahan nila kung sakaling mai-ECG sila? Would you know? ECG, ang kagandahan dito sa atin 'no, maraming diagnostic clinics nga na kapag nag-avail ka ng packages nila, pagka nagpa-blood chem ka, free ang ECG. Hmm. So, very accessible ang ECG, mura lang 'no. Siguro less than ₱500, baka nga 100 meron 'no. Marami nga nag-o-offer niyan libre na ECG 'no. At kasama diyan kapag mga sa diagnostic center, madalas kasama diyan may reading na 'yan. Okey. So, unless masabi sa'yo na merong abnormal, saka ka pa lang naman kailangan magpunta dun sa doktor mo. Kahit yung primary care physician mo kaya niyang basahin yun 'no, yung mga resulta na yun. Okey. So, siguro kung total, lahat ng mga ipapagawang test sa'yo, X-ray, blood chem, blood test mo, mga CBC ganyan, plus ECG, around ₱1,000. Lahat Hindi na yun. hindi na masama 'no? Lalo na sa mga diagnostic center Yes, diagnostic center na mga malapit sa inyo o kaya kung talagang kapos sa budget, meron tayong mga public hospitals. So, okey. doon puwedeng libre. Siyempre pipila lamang tayo pero merong mga libre na test na ginagawa naman. Yun nga lang, yung panahon ng konti yung may cost dun kasi siyempre mag-i-invest ka ng time na pumunta dun at Yes. pagdating mo, hindi mo naman puwedeng i-expect na VIP ka, ikaw agad, Yes. 'di ba? Pipila talaga tayo kasi siyempre maraming may gusto ng libre. Mm. Um, yung 2D echo mas may presyo yun 'no, Doc Yes, Bien? mas may presyo at hindi naman 'yun gagawin basta-basta. Mm. Gagawin lang 'yun kung may suspetsa sila na lumitaw sa ECG o kaya sa blood chem mo na parang mataas ang suspetsa na baka may bara. Mm. Pero hangga't wala silang suspetsa, hindi naman 'yun i-o-order agad. Okey. Yung stress test, Doc Bien, yung lalagyan ka ng mga kuryente dito habang tumatakbo ka sa treadmill, kailan ginagawa yon? Usually ginagawa 'yun kunyari merong mga case ng angina, so Mm. 'yan 'no, i-a-assess mo kasi kung
lumitaw dun sa ECG na normal pero persistent yung simptomas, gusto mong makita baka lumilitaw lang yung mga, abnormality tuwing nag-e-exert siya ng effort. Kaya tayo nagse-stress test. Kunyari normal lahat pero meron pa rin siyang chest pain, so papagawa natin yun. Para makita na baka lumilitaw yun. For example, tuwing nagtatrabaho siya or tumatakbo or napapagod. Eto Doc Bien, yung anxiety ba o pagkabalisa, pwede bang mag-cause yun ng chest pain? Yes, so Hmm, puwede 'no. Panic attacks. So panic 'pag attacks. nag-panic attacks puwede 'yun na merong kasamang chest pain. Hmm. So napakarami, very broad yung mga causes ng chest pain. Naalala ko lang kasi nung may time na ako nagkaka-anxiety ako. Akala ko rin sumasakit yung dibdib ko tapos Oo. 'pag dinala ako sa ER, wala naman talaga silang mahahanap. Tapos nung pinagawa ko lahat yung test na yan tapos nakita normal lahat, hindi na nangyayari. Siguro dahil yung utak mo napalagay na siya na wala ka naman talagang problema. Minsan kasi 'pag may nakita kang naatake sa ganyan, kakilala mo tapos mismo, "Ayun baka ako rin." Kakaisip, nakokondisyon na ng utak mo yung katawan mo na parang nararamdaman niya, 'di ba? Oh. Mm. So, 'yun, maaari rin po 'yan minsan hindi po physical na doc 'yan, hindi Yes. minsan psychological na, eh. Yes, kapagka na-exhaust na lahat yung mga yun, wala talaga silang nakita, most likely mare-refer kayo sa psychiatrist 'no, para ma-assess kung baka nga anxiety yung problem. Hindi ako natatawa dun dahil sa psychiatry, natatawa ako kasi nangyari na sa'kin tapos wala pala talaga, sobrang Example laki A pala, oo. exhibit A. Wala, eh, hindi na tayo bata minsan mapaparaning ka na diyan. Anyway, yun lamang po yung, I guess share natin for today kasi super dami hindi natin puwedeng i-discuss lahat-lahat dahil kumbaga hanggang bukas na tayong mag-uusap dito. Hindi lang. Oo, hindi lang. Kumbaga ilang taon na inaaral 'yan ng mga doktor kaya kagaya ni na Doc Bien, kaya marami talaga. Pero in general, yun po yung mga pinaka-likely na causes kung nakakaramdam kayo ng chest pain. So, kung may nararamdaman, walang masama sa magpatingin sa doktor. Kung medyo hindi afford, public hospital, sabi ni Doc Yes. Bien, health center, Mhm. puwede rin magtanong. So, yun lang. So, sa ngalan po ng aming medical director, si Dr. Anthony So, and siyempre ang aking co-host today, si Doc Bien. Ito si Glenn ng medico.ph nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!